uh, uh, gorgeous speaker, Coach Gina Gose. Good morning, Coach. Maraming salamat sa introduction, Coach Jessie Matalog. Pero bago po ako, good morning po sa inyong lahat. Isang magandang Tuesday morning po sa atin. Bago po ako magpakilala, gusto ko lang pong kamustahin ang mga bumoto kahapon. Lamang na po ba ang ating mga kandidato? And last day po ng month of October. Malapit na po ang November. Bukas na po. At marami. Ang haba-haba po ng long weekend natin. Kaya nga long, kaya mahaba. So, sobrang haba as in ang ating weekend today. And ang pinakamaganda po dyan, malapit na po ang Pasko. So, after nitong Halloween, Pasko na po. Kaya Merry Christmas po sa ating lahat. So, ako po si Coach Gina Gose, taga Fairview, Quezon City. Ayan, I've been using the products for more than 5 years now. And 49 years old po ako ngayon. Ayan, so dati po, marami din po akong hindi maipaliwanag na nararamdaman. Kaya sobrang thankful siya nag-share sa akin sa kagandahan ng Herbalife Nutrition dahil na-address po halos lahat ng mga yon. And of course, continue pa rin po ang pagpa-progress po natin. So, nag-start po akong 2018. At ngayon po, nakalose na rin ako ng mahigit 50 pounds. So, hindi naman po yan talaga consistent na ganon. So, ang importante po, nagiging on track tayo kapag aware tayo na kailangan po nating mag-lose ng weight sa tamang paraan. Ayan. So, dati po akong food court manager sa SM Supermalls. Kaya po, wala po akong pakundangan sa kakakain at yan po ang ating pag-uusapan mamaya. Siguro nagsistress eating ako dati. Isa ako sa stress eaters dahil po wala naman po akong ginagawa. Ako lang mag-isa. Galing ko lang ng probinsya. So, wala akong masyadong kakilala. So, ang ginagawa ko, lagi ako nag-hangout sa mall at kumakain ng kumakain dahil libre kami sa food court. Ayan po. So, ang pinakamagandang nangyari sa Herbalife, lahat po ng aspects talaga mababago. Name it po, physically, spiritually, lahat po emotionally talagang babaguhin po ng Herbalife. At ang pinakamaganda po, maraming support system kagaya nito ating Virtual Nutrition Club. Dito po, it keeps me going kasi kung wala po ang Virtual Nutrition Club, hindi na rin po siguro ako nagsasalita ngayon dito. So maraming salamat sa lahat ng mentors po at sa lahat ng mga kaibigan na lagi pong nagsusupport po araw-araw at lagi pong nag-share ng mga thoughts and mga learnings po kagaya nito. So wag po tayong mawawala dito. At ang kahapon po nating income, dahil nag-share din po ako, sobrang grateful ko. 1 week pa lang po ako nun sa products, nakalose na ako agad ng 5 kilos. So sabi ko, okay to kasi dati kailangan ko pang alalayan bago po ako makatayo. So sobrang ganda ng effect sa akin ng products, naging energetic ako. At ayan po mga conditions na nakikita nyo sa picture, dati ako 189 pounds. Ngayon po talagang masarap na siya at dahil sa gratefulness mo talaga i-share mo sa iba para makaranas din po ng blessings yung iba. So ganun po ang kagandahan sa Herbalife. At pinilit ko po talaga kaagad na mag 50% dahil nung unang month ko pa lang, hindi ako nakasama po sa extravaganza kasi kailangan supervisor ka para makasama ka po sa mga iba't-ibang trainings. So ayun, so bukod po nakatipid ako sa pag-purchase ko ng products dahil 50%, marami ka na rin pong matutulungan at napapainom mo na rin po yung pamilya mo at mga kakilala mo po. So ayun, so maraming salamat po. Punta na po tayo sa ating topic. Ayan, so how to stop stress eating. Hindi po natin maiiwasan ang stress kahit ano po ang kondisyon at anong panahon. Ang stress po nandyan yan. Depende po sa inyo kung paano nyo po yan i-deal o paano nyo po yan malalagpasan. So dito po sa ating topic na sinulat ni Miss Susan Bowerman, siya po ay ating Senior Director ng Worldwide Nutrition Education and Training dito sa Herbalife Nutrition. Bibigyan niya tayo ngayon ng 10 strategies to control emotional eating. So ayan, sa mga nag-i-emote dyan huwag nyo nang idamay pati yung pagkain. So ito po. Ayan, so ano ba yung stress eating? Sa next slide po. Ayan, so ang other term po ng stress eating is emotional eating. So it involves emotion. Ito rin yung food that make you feel better. At of course, it can bring fatigue or depression kapag hindi po na-address. Ayon dito sa pag-aralan ko, it is typically referred to as overeating due to feelings of stress or negative emotion. So kapag nagnenega-nega ka, ano pala yung feelings mo, pati sa pagkain po, naaapektuhan. So it's not in response to actually
being hungry. Hindi ka kumakain dahil gutom ka. Trip-trip mo lang. So there's a definite connection between stress and our appetite. But that connection isn't the same for everyone. Meron pong nasi-stress na hindi nakakakain. Pero yung pag-uusapan po natin today, yung mga nasi-stress, nangata ko nangata, kain ng kain, pero hindi nabubusog. Kung isa ka sa mga yon, makinig po kayong mabuti dahil meron po tayong gagawin dyan para po ma-alleviate or ma-stop po ang ating pagki-cravings. So, some people iniignore nila ang hunger cues and refrain from eating for long stretches. Sa iba naman, ayun, nag-grab sila kung anong gusto nilang kainin. Ayan, yun kasi ang ating part ng ating fight or flight response para matulungan tayong ma-deal ang perceived threats sa ating environment. Okay. So sabi ni Susan Bowerman, may kwento siya. Some years ago daw po, sa next slide, ang friend daw po niya, nagbigay po sa kanya ng refrigerator magnet na may nakasulat. Stress na kapag binaligtad mo para o spinal mo backward, ay nagiging dessert. So in other words, sweet siya and more calories. So wag po kayong magpapastress dahil naghahanap po ang ating katawan ng dessert or matatamis or mga matataas sa calorie or fatty foods. Dahil ang reason po pala dyan, ang ating katawan kapag nasistress tayo, naglalabas ng hormone ng tawag ay cortisol. Ang stress hormone na ito, it can make you crave for sugary, salty, and fatty foods. Dahil ang brain natin, ang iniisip niya, kailangan natin ng fuel. Di ba mga ito fuel sa body? So para ma-fight natin kung ano man yung threat na nagkukos ng ating stress. Ganun pala yon. So itong mga high-calorie foods na to, tawag natin dyan comfort foods, it can stimulate the release of certain chemicals that make us feel good. So ayan, so punta na po tayo sa pagde-differentiate muna kung ang nararamdaman ba nating gutom ay physical or emotional. So next slide po. Ayan, kapag physical, talagang makikita nyo kaagad na ito ay gradual. So dahan-dahan lang siya. Hindi siya biglaan kagaya ng emotional. Pag nakaramdam ka kaagad ng gutom, abay, teka muna, mag-isip ka muna kung ito ba'y gutom talaga na pang-physical or dahil masama lang yung pakiramdam mo or malulungkot ka lang. Ikalawa, open and all different foods kapag physical. So hindi ka namimili kung ano lang yung meron at lahat ng klase ng food, kaya mo siyang kainin. Unlike sa emotional hunger, usually for specific food. Pag sinabi natin specific food, may talagang special na specific food ka talagang kakainin. Pag sinabi mong gusto ko ng chocolate, hindi lang talaga chocolate yung kakainin mo, kundi triple layered chocolate cake talaga. Yung meron pa kung saan mo gustong bilhin, whether Contis or Starbucks, talagang specific siya. Yung gusto kong bilhin, milk tea. Oh, dapat milk tea ng Coco or kung anong favorite yung milk tea. Ano dyan, tindahan ng milk tea. Okay, so number 3, based on stomach. Pag based on stomach, mararamdaman mo naman yan eh. Pag oras na ng pagkain, nagra-rumble na yung tiyan mo, nagbibigay na ng signal sa brain, nakakain na. Pero pag emotional, it is urgent. Yung kakakain mo pa lang, busog ka pa, pero parang nag-crave ako. Yun yung lagi sinasabi natin, ay, nag-crave ako. Laging huwag mag-give in sa cravings kasi hindi siya maganda. Another thing is, it is patient. Pag patient, makakapag-antay. So parang, ay hindi pa oras. Bakit pa parang nararamdaman ko gutom ako? So check your emotions. Kasi pag emotions, paired with upsetting emotion naman yung pagdating sa emotional. It is paired with upsetting emotion. So ang nangyayari, nararamdaman mo, kunyari, nalulungkot ka lang or naiiyak ka, parang gusto mo kaagad ng cake or ice cream. Another thing is involve deliberate choices and awareness of eating. Ayan, so aware ka dito. Pag physical talaga, aware ka na, ay, dapat ang choices ko healthy. So kailangan ganito, complete yung plate ko. Sa kabila, it involves automatic or absent-minded eating. Yung sa kabila dito sa emotional eating, wala lang, kahit ano lang, kakainin mo. Kung anong nandyan, uubusin mo. So absent-minded eating, hindi din siya maganda. Next po, stops eating when full. Ito, mararamdaman mo talaga kung ano yung ano na klase ng hunger meron ka. Pag physical, pag busog ka na, okay na. Pero kapag ka-emotional, hindi ka makapagpigil, ay parang gusto ko pa ulit ng isa pang serving. Ay parang gusto ko pa ng cake. Marami ka pang iniisip habang kumakain ka.
And lastly, it feels satisfied. Kapag ka physical na, kapag nakakain ka na, okay na, solve ka na, busog ka na, so you will stop eating. Dito sa emotional, pagkatapos mong kumain lahat na nasa harap mo dahil akala mo lungkot na lungkot ka, kailan mo kumain ng maraming ganito, afterwards you feel guilty kasi ang sakit-sakit ng tiyan mo eh. Nung bloated na bloated ka, tapos aalalahanin mo na, ang dami ko ng calories. So, ang guilt nandoon kasi alam mo, lalaki at lalaki ka na. Okay, so sa next slide po. What's the best way to prevent stress eating? Ito na yung 10 na binigay ni Susan Bowerman. Number 1. Excuse me po. Keep a food journal. Ayan. Bakit po? It helps a lot of people because they can really identify what triggers their stress eating. Kapag meron kayong listahan, maaalala nyo talaga kung saan part kayo nagugutom or nagkikrave ng pagkain. Whenever you feel the need to eat, write down how you're feeling. Parang, kunyari, nag-crave ka. Isusulat mo, ito ba'y masaya ka ng time na naalala mo yon? Ito ba'y malungkot ka? To help you understand with emotion that triggers you to eat. Make a list of things that you can do instead of eating. So instead of eating, maghanap ka na, magsulat ka na, so gagawin ko kaya, sasayaw na lang kaya ako, mag-TikTok na lang ako, or mag-walking na lang ako, ganyan. So there are 10 reasons to keep a fitness journal. So ito po, keep you accountable. Alam mo kaagad na accountable ka, kailangan mo mag-lose weight. So pagka naka-journal ka, meron kang conviction na hindi mo siya gagawin. Number 2, shows you your habits. Nakikita mo pala, kapag nagugutom pala ako, ito palang emotions ko na nararamdaman. So makaka-switch ka sa ibang emotions. Number 3, makes your goal seem more real. Ayan, magiging attainable siya kasi kapag ganito pala yung goal ko, sobrang taas, hindi ko pala kaya. So medyo basan ko muna ng konti. Yung kaya ko lang, wag ko yung ipe-pressure yung sarili ko. Number 4, helps you to see what works. Ayan, makikita mo sa journal mo, ito effective to. Parang nag-lose weight ako dito ng konti. Or itong isa parang walang nangyari. So, maa-adjust mo siya. And helps you to see what doesn't work, of course. Number 6, shows you are serious about fitness. Pag seryoso ka talaga, talagang kakaririn mo, lista ka talaga ng lista. Anong gagawin mo? Nagpaplano ka, di ba? Seryoso kaya gusto mong ma-attain ka agad ang iyong goal. Number 7, helps you to keep track of your food. Ayan. Habang nagpi-prepare ka, itong kinain ko this week, next week ito naman, natatrack mo kung ilang calories yung pinapasok mo sa iyong katawan. Number 8, helps you keep track of workouts. Pati workouts po, ilang oras ba? Anong oras ko ba gagawin yung workout? So nagkakaroon ka talaga ng habit. Ayan. So number 5, helps you track your progress. Ayun. Nakikita mo, itong week na to, nakalus ako ng ganito. So nakikita mo kung paurong ka ba? Or palalo ka palang nagpataba. So makikita mo yung progress mo doon. Number 10, helps you track your motivation. Ayun. So number 2 po. Ang number 2 natin dito na tip is own up to your feelings. Ayan. Think before you eat. Since you know your emotions or emotion that triggers you to eat, why not acknowledge them? So wag tayong denial na okay ka lang. So it's okay to feel mad. Pag galit ka, acknowledge mo yun na galit ka. O lonely ka or bored ka. Sometimes lang naman, pero emotions, i-let go mo lang yan. They will come and go lang po. So wag kayong masyadong mabother dyan o mag-worry dyan kasi lilipas lang yan. Diba? Wala namang nagsistay ng forever. Pati feelings po, lilipas yan. So honor your feelings without using food. Pwede naman mag-honor ng feelings na hindi kumakain eh. Diba? Namnamin mo lang yung iyak mo, pero wag ka nang sabayan ng kain. Okay, number 3. Work on your coping skills. Ayan. Pag emotion-focused ang coping skills natin, itong gagawin natin. Mag-exercise tayo. Or maliligo tayo, nakaka-relax yun. Ligo tayo, kanta tayo. Give yourself a pep talk. Ayan, kausapin mo yung sarili mo. Ganyan. Diba? Pwede mo kausapin mo siya in a nice way, talagang maa-uplift yung mood mo. And then meditate. Ayan. Pag problem focus naman ang coping skills, work on managing time. So time management po para hindi tayo lagi na-stress. And ask for support. Yeah, kaya meron tayong VNC, marami tayong friends, maraming coaches. Ayan, mababait yung mga coaches dito. And of course, marami pa po iba tayong mga
maraming grupo sa simbahan, ayan, sa barangay, marami po yan. So ask for support. Pwede kayo makipag-usap doon. And establish healthy boundaries. Kapag unhealthy na po yung kasama or mga lagi mo nakakasama, piliin mo po. Mag-establish ka talaga ng boundaries na healthy para hindi ka po maapektuhan. Okay? And create a to-do list. Ayun, pag meron kang ganun, mga to-do list mo, hindi mas nasayang po ang oras mo kasi alam mo yung gagawin mo the following day. Ayan. And lastly, wala po din sa slides, pray po tayo. Ayan. It really, really works po yung prayer. Okay. So number 3 and number 4 po, find alternatives to eating. Ayan. Marami naman pong paraan ng pagkain. Gaya dyan, start with a healthy, delicious breakfast. Sa American breakfast po, ganyan lang po yung kinakain nila. Parang Pinoy din po. Sa Pinoy, yung taas-taas din ng calories. So 559 calories versus Herbalife Nutrition Breakfast. Ayan, almost half lang po ang calories pero mas healthy, mas energetic ka dyan sa pagkain na yan. And of course, you just simply make a list of things you can do instead of eating. For example, mag-breastwalk ka na lang, alternatives to eating yan. Or just drink a cup of Herbalife tea lang para ma-relax ka. Or try listening to music. Maganda din po yon. Mag-meditate, magbasa, or tumawag ka sa friend, yung friend na maganda rin yung pakikipag-usap pa, hindi kayo mag-chichismisan. Maghanap ka ng friend na ang sarap kausap, nakaka-bless, ganon. So, yun, isi-switch mo doon para hindi ka na kumain, hindi mo na maisipang kumain. Okay. So, number 5. Ayan, wait it out. Pwede naman palang mag-antay. Ayan, i-conquer mo yung cravings mo. So, remember the 4 helpful D tips po. Ang una po, i-delay natin. Wait out the urge to eat. Hindi ibig sabihin na magpapalipas ka ng gutom. Kasi kapag emotional eating, wala sa oras eh, kakakain mo lang, gutom ka na naman. So baka kulang ka lang sa tubig, di ba? Kaya you need to drink water. Have a habit of hydrating and sip your water slowly. So slowly, maya-maya iinom ka. Hindi mo na napapansin na 4 liters ka na pala or 3 liters ka na ng water. And practice deep breathing din po. Breathe in and out slowly and as deeply as you can. And then repeat. Talaga po nakakatulong siya. Kapag ka-tense ka, kapag kabadong-kabado ka, deep breathing lang po ang gagamitin mo. Malaking tulong po. And of course, maging busy ka, so distract. Isang D yan, last D. Distract. Maging busy. Keep yourself busy by doing tasks. Marami kang gawain, di ba? Pagtimbang ka, marami kang gagawin sa labas, sa loob ng bahay mo din, marami din. So explore your hobbies. Ayan. Talk to a friend, get up and move around, etc. Basta move lang ng move para hindi mo maalalang kailangan mong kumain ng kumain. Kasi pag nakahiga ka lang po at nanonood ng TV, talagang kukuha ka talaga, dadampot ka talaga ng kung ano-anong kakainin mo. Ayan. So delaying tactics could be a good strategy. You might think if we don't eat, the craving will get worse. Huwag kayong matakot. Akala nyo pag hindi kayo kumain, naku, lalo akong gugutom na magugutom. Ano kayang mangyayari sa akin? Kasi ang urges lumilipas. If you get distracted or busy, the cravings will pass. Yun daw sabi ni Miss Susan Bowerman. Number 6. Unlearn your bad habits. Ito yung sinasabi nilang, we should learn to unlearn. Ito pala yun. I-unlearn natin nating bad habits. Kasi ang emotional eaters continually reinforce the idea that the best way to treat negative emotions is with food. For example, hindi maganda ang araw mo. So, lagi ang habit mo ay manood ng Netflix or other programs sa television. And during that time, kakain ka ng ice cream. Kasi syempre, gusto mo naman na malibang yung bibig mo, hindi lang yung mata mo. So, kakain ka ng slices of pizza hanggang abutin ka na ng maghapon. Diba? So, try to unlearn your bad habits. Ayan. Switch to other productive habits when a bad day strikes. Yan ang sabi ni Susan Bowerman. Number 7 po. Eat regularly and don't skip meals. Narinig nyo kanina, diba, sa Healthy Breakfast Talk, Miss Joy Aison. Don't skip meals daw dahil, diba, hindi magiging maganda ang pattern po ng ating blood sugar. Diba, nagpa-fluctuate. Ayan. So, just like what I've said kanina, sometimes stress is an appetite killer. So, try eating smaller amounts of food during the day dahil ang energy level mo niyan mababa. So, kapag mababa yan, syempre, mas lalo ka magiging malungkot. So, ayan, eat more when you finally
ay napipigilan ang pagkakain mo ng marami kapag naisipan mo ng kumain. Kasi may laman yung tiyan mo kahit paunti-unti. Pero kung hindi ka kakain ka agad, naku, dadami at dadami yung kakainin mo at bigla na namang tataas ang blood sugar mo. Okay, number 8 dyan, cut back on caffeine. Ayan. Kapag stress, feeling mo, wala kang energy. So, ang gagawin palagi ay maghahanap ng caffeinated drinks na magpipick you up. Ayan. So, gusto mo, hahanap ako ng mga caffeinated drinks para mawala tong pagiging boring ko ngayong araw na to. Pero ang advice dito, kung uminom ka na lang ng mga decaffeinated drinks. So, uminom ka na lang siguro ng tea natin at ng coffee natin kasi mababa lang yun sa caffeine. So, inom ka na lang ng ganun para maging maganda yung araw mo. Okay, next slide, number 9. Practice mindful eating. O yan. So, when you eat mindfully pala, you try to become more aware of your internal signals of hunger and fullness. Kasi alam mo, nakikita mo yung kinakain mo eh. Pag mindful eating ka, walang distraction, walang cellphone, nakafocus ka sa food, na-i-enjoy mo yung every bite na si-savor mo. So masarap ang pagkain, nararamdaman ng katawan mo na na-i-enjoy mo yung kinakain mo, nasasarapan ka, mabilis kang mabusog. So yun yung pinakamaganda mo gawin. Hayaan mo muna yung distraction kasi irespeto mo yung grasya sa harap mo. Hindi yung kumakain ka, yung isip mo lumilipad, nagsi-cellphone ka, ang dami mong pinapagalitan mo yung anak mo. So hindi siya maganda. Kailangan mindful eating po ang ating gagawin para makatutok po tayo sa lasa at sa presentation ng food. So ang saya-saya po ng pakiramdam ng ganun. And mabilis ka pong magiging good mood sa pagkakataon na yan. And number 10, consume a more colorful diet. Ayan. So, di ba, lagi na sinasabi, kailangan maganda yung plate mo, colorful yung diet mo. Kasi according daw sa new research from Edith Cowan University, ang diet daw na rich in fruits and vegetables is associated with less stress. Bakit kaya? Because they are rich in antioxidants pala that are linked to lower levels of inflammation. Ayun. So pagka-colorful pala yung diet, bumababa ang stress levels natin, which can impact our mood. Ayun. So these healthy foods add fiber and contributes to your daily hydration needs. So marami pala siyang benefit kapag colorful yung ating diet. And try colorful yet healthy yummy shakes. Pwede din po sa next slide. Ayan, mas colorful po yan at mas healthy. Wala pa pong guilt. Ayan, ang ating mga new recipe. Andyan po sa ating nutritional shake mix. Meron na siya 19 vitamins and minerals, may 9 grams of protein, may antioxidants, low calorie, 90 calories lang po yan, low GI, 3 grams fiber. So kung gusto ng colorful, na masarap, na walang guilt, ito na po ang ating i-prepare para maging masarap. Ayan. And finally, be kind to yourself. Ayan. Give yourself time to work on your stress eating. Huwag kang magmadali. Do not rush. And if you find this 10 tactics na binigay ni Susan Bowerman doesn't work for you, ask your doctors kasi baka po sobra na pong lalim yung stress problems ninyo. Yun. Pwede din pong kung kailangan ng counseling or group support, ayan. So, check yourself also. Basta ang gagawin nyo, maging kind kayo sa sarili nyo, i-analyze nyo kung ano na ba yung level ng stress nyo. Kapag hindi na talaga kaya, surrender everything to God. Ayan. So, sobrang proud na member po ako nitong prestigious company na number 1. Kahit saan mo po itanong, kahit itanong mo kay Siri, sa Google, tayo po yung number 1 sa next slide. Tayo po ang number 1 in the world in meal replacement and protein supplements combined. Nakarelate at nabigyan ko po ng tips namin ni Susan Bowerman pala. So maraming salamat po. Back to you, Coach Jessie. Yes, Coach Gina.